proposed budget ng Department of Agriculture, meron ka naging revelation. Nakita ninyo na may overpricing na nangyari at meron ding ghost farm-to-market road project. Tama po ba? Oo, kasi nung rini-review namin yung budget ng Department of Agriculture, malaking portion doon ay yung farm-to-market roads, almost 16 billion. So tinignan namin yung history ng farm-to-market roads at nagulat nga kami na may mga farm-to-market roads doon na talagang sobrang overpriced. Narinig din naman kahapon, no? Ang cost kasi ng DPWH is 15,000 per meter or 15 million per kilometer. Pero si Secretary, bilang dating negosyante, alam niya kasi yung mga ganitong cost. Sabi niya kaya na gawin yan at 10,000 per meter or 10 million per kilometer. Pero nakita namin sa maraming mga lugar, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter or 300 million per kilometer. Grabe. Nung tinitignan ko nga, ayaw ko nga maniwala eh. Kasi 300 million per kilometer, parang gumawa ka na ng tulay nun eh. No? Pero kung iisipin natin, kanina lang lumabas sa news, merong 421 na ghost projects na nadiskubre na ng Department of Public Works. Walang imposible sa korupsyon eh. No? Talagang pag-korupsyon, gagawing ghost project, gagawing sobrang overpriced, basta lang makakubra ng pera. So sir, dito sa nakita nyo na overpriced farm-to-market road at saka yung ghost farm-to-market road, same personalities, same agencies and contractor po bang involved? Well, nakita namin na may trend, no? For example, for 2023 and 2024, ang pinakamaraming nakakuha ay Region 5, which is Bicol area. And then pangalawa, Region 7, which is the Leyte area, Tacloban, Leyte area. And nung tinignan namin yung mga contractors for 2024, tatlo doon out of the top 10 are part nung 15 top contractors sa flood control. Isa nandoon yung High Tone, no, which is kapatid ni Zaldico. So para sa akin hindi coincidental ito lahat no? Pero isa ring nakikita namin na itong mga contractors ng flood control hindi limitado sa flood control. Meron rin silang project sa FMR. Tingin ko may projects pa sila sa kalsada, may projects sa irrigation. Hindi pa kasi pumapasok yung budget ng NIA, no? Irrigation, tingin ko meron rin doon. So yun yung mga hinihimay namin ngayon. So sir, considering na parang the same person, the same personalities and agencies ang involved, sa tingin nyo dapat isama na rin ng Blue Ribbon Committee sa investigation itong issue sa farm-to-market road? Ako personally, I will recommend sa Blue Ribbon na tignan itong farm-to-market roads kasi nga parehong mga contractors eh. No? At i-recommend ko rin sa ICI na tignan rin nila itong farm-to-market roads kasi nga unang-una sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. At yung mga contractors pare-pareho rin kaya re-recommend rin namin sa ICI, at least ako personally, na tignan na rin tong farm-to-market roads. So ibig sabihin, isa ito sa harapin pa rin ni former Congressman Zaldico kasi sabi niyo nga malaking pondo para sa farm-to-market road napunta sa Bicol region and then yung kontratista pa related sa kapatid ni Congressman Zaldico. Sa kapatid niya na pagtitignan natin, diba, pinakita ko during the hearing na malaking portion, almost 47 billion na flood control projects na punta sa Sunwest at sa Hightone. Ito yung kasi itong dalawang to parang magkamag-anak, magkapatid na contractor. At marami nga doon nakukuha rin nila sa unprogrammed appropriations. No? So maganda ma-expand na rin ng Blue Ribbon at ng ICI yung investigation. Isama na rin nila yung isama na rin nila yung farm to market roads kasi nakikita natin merong ganitong anomalya rin. Pero sir, hindi limited sa Bicol region. Nationwide din po ito na may anomalya sa FMR? Nakita namin may overpriced halos all regions eh. No? So, yun lang nga, ang pinakamalaking nakakuha ng
farm-to-market roads ay sa Bicol area. So dahil overpriced, nag-suffer po yung quality ng FMR? Well, umiksi. No? Dasalit na malahabang... instead na mas mahaba, sabi nga ni Secretary kahapon, which validates our, na imbes na, let's say, 10 kilometro, nagagawa nilang 1 kilometro o 2 kilometro. Kaya nga isa sa recommendation namin, ibigay nilang sa Department of Agriculture yung pagpapagawa ng farm-to-market road. Sila na magpa-bid out. Kasi sa ngayon, ang DPWH ay kompromiso na yung kanilang mga tauhan doon. So, even farm-to-market roads nagkakaroon ng overpriced. Kung ibibigay natin ulit sa 2026, mauulit lang yung ginawa nila in the past year. So, ang suggestion nga namin, DA na ang gumawa ng farm-to-market roads. Pero sir, may capability ba ang DA na mag-implement ng ganong proyekto? That's a very good question. Meron sila pero alam ko hindi ganong kalaki. So, kailangan kaya humihingi kami ng recommendation din kay Secretary Laurel kung kakayanin nila. Kasi mahirap naman ibigay tapos wala silang capability, matutulog lang yung pondo. So, he will get back to us. Pero nakikita ko mas amenable siya doon dahil kontrolado niya yung bidding at masisigurado, may accountability. Kung may overpricing yan, siya accountable at masisigurado niya na tapos yung project. Sir, under proposed 2020